Brother Bob, Oy, Catholic ka bro. rin? Evangelical, bro. Evangelical. Okay, bro. Pwede ka magtanong sa amin, bro, kasi nananabik kaming mangaral sa mga non-Catholic. Hindi actually medyo lang kami sa mga sa mga kapwa namin Catholic, especially kung marami na rin silang knowledge. Parang mas gusto talaga yung yung hindi ko ka-church. Kasi mas priority talaga kasi yung mga sa amin, mga nangaliligtas na yan eh. Kumbaga progressive na yung kaligtasan nila na legit. Pero kayo naman, valid naman yung baptism nyo dahil galing sa amin yung formula. Kasi nga yung Trinity formula. So, sige bro, pwede kang magtanong, bro. Para naman mapagbigyan yung aking kagustuhan. Brad, Sige, bro. Sige, bro. yun salamat. Bakit kayo gumagamit ng rosaryo, bro? Ginagamit naman yung rosaryo, bro. Kasi iyan ay pagninilay-nilay namin sa tinatawag na redemption ng aming Panginoong Jesucristo. Sa panahon ni Kristo, bro, meron tinatawag na sidsid. Ginagamit ng mga Hudyo yun para pagnilay-nilayan yung mga kautusan sa Torah. Kasi sa mga Hudyo, bro, yung sentro ng kaligtasan nila nasa Torah. Sa amin naman, ang sentro ng kaligtasan ng Roman Catholic Church, sa Catholic as a whole, ay nasa kay Kristo. Kay Kristo na yung God the Son na nagkatawan tao sa pamamagitan ni Birheng Maria. At yun yung aming pinagninilay-nilayan gamit yung rosaryo, Psalms 19:14. Hindi iyan yung sinasabi na walang kabuluhang paulit-ulit dun sa Matthew 7:6. Ba? Matthew 7:6. Kasi mapansin mo sa Matthew 7:6, basahin natin yung sa Matthew 7 verse 6. So, eto. So, dahil nag-improve yung ating ngayon kasi nagbabasa ako ng mga tractate ngayon, which is gusto kong tapusin lahat ng tractate ng mga Hudyo para maintindihan ko bakit ganun yung sitwasyon sa panahon ni Kristo. Mahalaga kasi yun eh. Kung mapansin nyo, sa Mateo 7 talatang 6, meron ditong sinasabi na walang kabuluhang paulit-ulit. Mateo 6 talatang 7 pala. Sorry, nagkabaliktad na, no? Sabi dito, at sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila'y papakinggan dahil sa marami nilang salita, letra por letra. Ano yung letra por letra dito? Nandito yung walang kabuluhang paulit-ulit. Buo yan, walang kabuluhang paulit-ulit. At sino yung na-mention dito na sinasabi na wag tularan? Yung mga hintil. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinabi, bakit hindi isinama ni Kristo yung mga Hudyo na napakarami rin nilang paulit-ulit na panalangin? Alam nyo ba yon? Napakarami din nilang paulit-ulit na panalangin pag pinag-aralan yung mga tractate, mga rabbinic tractate. Bakit hindi sila sinama ni Kristo? Kasi yung philosophy ng mga Hudyo sa Diyos, pagkakilala nila sa Diyos at pananaw nila, hindi bingi ang Diyos or hindi mahirap tawagin. Wala namang ganun pananaw yung mga Hudyo na mahirap tawagin yung Diyos eh. Which is yun yung nandito. Yung mga hintil, pilit nilang akala nila pag marami silang salita, marinig sila. Yung mga ritual nila na inuulit-ulit nila kasi nga nagre-ritual sila, tinatawag nila yung Diyos. Mas maraming salita, mas nadidinig. Bakit hindi sinama yung mga Hudyo na marami din silang mga paulit-ulit talaga na dasal? Ang dami nilang dasal, paulit-ulit din. Ba't hindi sila sinama ni Kristo? Dapat sinabi dito na ginagawa ng mga hintil at ng mga Hudyo. Bakit hintil lang? Kasi hindi fit sa talata yung Hudyo dito. Especially si Kristo, Hudyo din. Dahil wala naman pananaw yung mga Hudyo na damihan natin yung salita natin sa dasal para marinig tayo ng Diyos. So ang point dito, yung theology na ang Diyos, kailangan mong magdami ng salita para marinig ka.
Eh, wala rin ganun yung Catholic Church. Meditation din yung ginagawa namin. Actually, yung mga Hudyo, grabe yan sila pag nanalangin sila, lalo kung ano sila yung nangunguna sa panalangin. Kahit tuklawin sila ng ahas, paluputan sila ng ahas, hindi sila magagambala sa kanilang tuloy-tuloy na pananalangin. Ganun yan. Dahil banal na banal ang panalangin, yan yung tipo na talagang makikipagtagpo ka sa Diyos. So sa amin, sa panalangin namin, lagi nandyan yung Our Father din, bukod sa Hail Mary. Eh, nandito yung Our Father sa baba. Manalangin nga. Tingnan mo sa verse 8, tuloy pa natin ha. Huwag kayong tumulad sa kanila sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay ng inyong kailangan bago pa kayo humingi. O 'di ba? Ganyan yung alam namin. Bago pa kami humingi, alam na namin na alam ng Ama ang aming hinihingi bago pa namin sambitin. Kaya patungkol to sa pagkakilala sa Diyos, kung naririnig ba niya talaga yung dasal o kailangan pang ulit-ulitin. 'Di ba? Nagtataka ako bakit sa Catholic lang yung binanatan na rosaryo, bakit yung mga Hudyo hindi nyo question Hudyo man yan ang ating Panginoong Jesucristo. Nagdadasal man yan, kaya nga paulit-ulit din yung dasal ni Cristo dito May mga ganyan din sa senaryo 'Di ba? Lagi siya nagdadasal ulit-ulit. Yeah. Yan ang letra po letra Oo. Paano kayo pala kasi, sorry bro. ganito kasi yan, nagbasa lang sila ng Bible, hindi nyo nga alam yung background yan yung mga behind the story, bakit ganun, bakit ganyan. 'Di ba? So, yan siya, Brad. Yung rosaryo ay isang uri ng meditation dun sa Psalms 19:14. Basahin natin ang Psalms 19:14. At bakit iyon yung verse na napili naming i-meditate? Titignan mo bakit iyon yung verse na napili naming i-meditate. Kasi, iyon po ay ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin ha. At si Santa Maria po, intercession, siya yung pinakamalapit sa aming Panginoong Jesucristo, higit kanino. Kaya sa Kanya talaga kami hingi ng dagdag panalangin or request prayer. Psalms 19:14, sabi dito sa King James Version, sabihin natin, basahin natin, let the words of my mouth and the meditation of my heart. May meditation talaga Meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. At iyon mismo yung pinagninilay-nilay namin. Yung pagliligtas na ginawa ng aming redeemer. O ano yun? Una, sa proto-gospel, meron ng pangako na babae at ang binhi ng babae ang lalaban sa dragon. Sila yung tatalo sa dragon para palayain kami sa mundong mapang-alipin na kasalanan. Sa mga kasalanan na aming minana sa aming mga walang kabuluhang magulang, no? Mga gawa na mga walang kabuluhan na minamana ng nandito sa mundo kasi inaalipin ni Satanas yung mundo ng kasamaan Teka lang guys, saglit lang Umuulan yung sinampay ko. Hindi man lang ako pinasalita, bro. Sabihin niyo ni Beritra, pasalitain niyo ako. Di pa kasi siya tapos mag-explain, bro, kaya mamaya ka na mag-explain. Ay, bro. Normal lang ba si Guys, nandito na ulit ako. So, tuloy tayo. Tuloy ko, Uncle, para maintindihan mo, Uncle Bob. Ako si Bob, Father Bob. Sige, bro. Ngayon, magnilay-nilay daw. Ano yung pagninilay-nilayan, tingin mo? Sabi dun sa Psalms 19:14, ano kaya yung pagninilay-nilayan natin? Yung mga Hudyo kasi, Brad, pinagninilay-nilayan nila, alin? Yung paglabas nila sa sa Egypt. Yung Passover lamb, yung pag-alis nila sa Ehipto, pagtaka sa pagkalipin, as in, pinagninilay-nilayan nila yan.
Kumakain sila ng mapait na halaman, na damo, tanda ng pagkaalipin. Tapos, kinakain nila yung Passover lamb. Tapos, kinikwento nila sa mga anak nila kung ano yung nangyayari. Bakit special itong araw na to na... Sige. Sa Passover lamb. Ngayon, sa Catholic Church, ito naman yung pinagninilay-nilayan namin. No, kasi magandang balita na 'to eh. No, yung yung bagong creation. Kasi kung sa Old Testament, paano inalipin ni Satanas ang mundo? Dinaya niya si Eva. Dinaya niya si Eva. Sa paanong paraan? Genesis 3, 4, 5. No? Niloko niya na tinukso niya na kainin yung ipinagbabawal na bunga. At sa pamamagitan na yun, bumagsak ang sangkatauhan. Ano naman yung new creation? Ang new creation na pinagninilay-nilayan ng Roman Catholic Church, ito, dito sa Luke 1 verse 28. Basahin natin dito, no? Isang anghel din ang nakipag-usap sa isang babae. At iba na ang sitwasyon. Okay? Mas dakila na ang pangyayaring ito. Basahin natin. And the angel being come and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Ang Panginoon ay sumasayo. Napupuno ka ng grasya. Blessed art thou among women. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Ito na yung pinagninilay-nilayan namin ngayon. Hindi na yung pagbagsak. Ito na yung simula. No, simulain na to ng pagbangon ng humanity sa pamamagitan ng isisilang ang isang bata na banal, no? O ngayon, ito ay pananampalataya ng isang anghel, makalangit na pananampalataya to. Genuine to, hindi pwedeng magkamali ang isang anghel. No? Sabi doon, sundin ng loob mo kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. So, sinasangayunan namin si Saint Gabriel, which is sinangayunan din siya ni Saint Luke. Kaya nga, anong sabi pananampalataya din ng isang tao? O sige, dito naman sa sa verse 42. O di ba sumigaw doon si Santa Elizabeth, sabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala naman ang iyong bunga sa sinapupunan. O nagmatch. Kung ano yung pananampalataya ng isang anghel na isinulat sa Biblia, ganun din ang isang tao, matuwid na tao. Pinagpala din daw si Santa Maria. Kaya nga langit at lupa yan eh. Diba? Nag-unite sa pananampalataya, diyan nagbo-bind. O ngayon, anong sabi ni Santa Maria? Bro, Sinabi baba ni na ako, Maria. bro. Sige, bahala ka bro. Baba ka na muna. Sige, bro. Salamat, Sige, bro. balikan na lang next time, At tayong magawa dyan, ayaw nyo makinig ng doktrina ng Katoliko. Gusto nyo sa iba, magawa talaga dyan. Malalim talaga ang rosaryo. Oo, Yung Hail Mary lang, uncle eh. Yung Hail Mary lang, may cross-reference yan eh. Doon sa Book of Judge, at saka yung Book of, Zephaniah. Ano yun? Yung Daughters of Zion. Ano nga palang istorya ni Zephanias? Nalimutan ko na. Nalimutan ko na to eh. Basta parang may mga mga pagtalikod din ata ito. Basta nalimutan ko. So ito guys, patuloy tayo, Bakit iyon yung pinagninilay-nilayan natin? Yung pag-uusap yung pagbati ni Saint Gabriel at pagbati ni Santa Elizabeth kay Santa Maria. Kasi sinabi naman dito ni Santa Maria na mula ngayon, basahin ko dinakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu na sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin
Sa pagkatiyak na mula ngayon, ay tatawagin, o gagamitin yung bibig ha, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Which is natutupad yan sa pamamagitan ng pagrorosaryo ng Catholic Church. Diba? So tinawag siya ng mapalad ng isang anghel, blessed are you among women. Blessed din pagkatawag sa kanya ni Santa Elizabeth, at ganun din ang lahat ng saling lahi. Oh. Bakit? Bakit siya blessed? Kasi siya yung pinili ng Diyos bilang ina ng ating Panginoong Hesukristo. O yun na ang simula ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nagkatawan tao na siya. Tumahan sa atin at as in naging tao. Doon na nagkaroon ng created grace kung saan ang tao at ang Diyos ay magiging ang Diyos ay naging tulad ng tao upang ang tao ay maging tulad ng Diyos. Si Kristo na ang magiging daan ng pagkakaisa ng tao at ng Diyos. Siyempre, kung sino man sumampalataya, wala namang pilitan dyan. Objective naman yan, subjective sa tao. Sino bang may gusto? Sino ba naman kasing matino na Kristiyano na mag-iisip ng ganun na dapat magdasal tayo ng marami para marinig tayo ng Diyos? Which is, dito mo ma-appreciate yung sign of the cross eh. Sa verse 8. Sa verse 8, sabi dun, bago pa kayong manghingi, alam na ng Ama ang inyong pangangailangan. Bago pa nga tayo mag-sign of the cross, alam niya na yan, di ba? Pero syempre, kailangan natin ng manghingi sa ating tatay. Kasi, dun papasok yung relationship eh. Di ba? Iyon yung pakikiisa natin sa Diyos. So, kita nyo yan guys, no? At yan. Meron din silang sid doon, no? Pinagninilay-nilayan nila yung kautusan. Especially Torah. Di ba? Sa atin, hindi Torah. Ang katuparan ng Torah, si Kristo ang katuparan ng Torah. Kaya hindi na natin pagnilay-nilayan yung mismong Torah, si Kristo mismo talaga ang pagnilay-nilayan natin. Ang krus mismo, ang kaligtasan talaga yan. So ito si Brother Yusuf, isang Muslim. Pwede kang magtanong dito bro kahit ano. Kasi maingay sa lugar niya. Busy ka ba dyan? Medyo maingay dyan? O hindi naman? Hindi naman. Hindi ka naman busy. Sige Brad, magtanong ka na. Pwede ba magtanong dito? Opo. Tanong ka na po. Nakikinig lang ako ng mga live tapos napunta dito. Baka ano talaga yan. Pinasadya yan ang pagkakataon. Sige. Sige po. Wala akong maisip eh. Dapat ba mag-away sa isa lamang? Sabi dito, si Gloria. Wala akong maisip. Sige lang, hayaan mo lang muna. Basta guys, pinikinig lang kayo dito. May tanong ka lang bro, open mic ka lang, tapos sabihin mo lang no. So dito naman, sabi niya, si Gloria Sampilo, dapat ba mag-away isa lang naman trabaho? Hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets. Hindi ko alam kung ano yung trabaho eh. Hindi ko po mag-gets. Kasi yan na po, hindi ko na-gets. Pakilinawan nyo na lang po sa comment po. No? Trinitarian ba kayo dito? Apo, Trinitarian, Roman Catholic bro. Yes, Catholic ang original Trinitarian. Ang nag-iisang Kristiyano. Pabalat na lang. Yung tunay, yung original ba? Original, genuine ba? Kesyo, sige lang. Baka may tanong kayo sa akin. So wala akong maisip masyado. Tanong ako, magtatanong yata kami? lahat sa akin. O sige. Tanong ko bro, may pagtatalik ba sa inyo sa kabilang buhay? Pagtatalik? Yes. Pagtatalik, pagpaparami. Or yung kung ano man yan. Alam mo na yan eh. Sa kabilang buhay may pagtatalik ba? So ano ba yung purpose ng pagtatalik? Bakit yan tinatag ng Diyos sa tao at sa mga iba pang nilalang? Bakit nagtatalik? Ano yung pangunahing purpose? Sa amin meron. Sa tanong ko bro, bakit itinatag or bakit mayroong pagtatalik na umiiral sa mga tao at sa mga nilalang?
Sa mga nilalang ng Diyos, bakit may pagtatalik na umiiral? Ano ba yung purpose nito? Bakit? Dito sa mundo para para dumami, Ayun. multiply. Okay. At Pero siyempre, sa amin bakit ngayon, ang tanong ko, kung ang purpose pala ng pangunahing purpose ng pagtatalik para magparami ang tao, makatuwang ng Diyos sa paglikha ng humanity. Siyempre, tao lang muna tayo sa tao lang tayo mag-focus muna. So, ibig sabihin sa kabilang buhay, manganganak pa kayo? Magmumultiply pa kayo? Depende kung kung gugustuhin mo yun. Kung Hindi. Bakit yung depende? Ang tanong ko, Logical. direkta na. Depende yan, Direkta Brad. na. Makakapagparami ba kayo sa kabilang buhay? Depende kung gugustuhin mo yan. Kung i-request mo yun sa Hirap naman. Gusto mo magkaanak doon. Tinatanong ko kung kaya ba, magpaparami ba or hindi. Wag tayo dun sa kagustuhan. Tinatanong mo, Brad, sa kabilang buhay, may kakayahan ba sinasagot kayong kita. magparami? Sinasagot kita, brother. Depende yan kung yun yung gugustuhin mo. Kasi ang paraiso sa So, amin ang is sagot- more on reward. So ang sagot, More sa on kabilang reward. buhay, magpaparami pa. Sa Tama? kabilang, Iyan yung tanong ko, Hindi, sa kabilang depende. buhay. depende nga sa'yo. Kunyari, Kaya nga, kunyari ako. yung depende na yon, sasabihin ko Example. gusto, hypothetically, sinabi ko, gusto Okay. ko. So sa kabilang Kung gusto buhay, mo, kung gusto mo- makakapagparami pa kayo, pag gusto. Kung gusto mo, yes. Kung Makakapagparami gusto mo, kung yan pa. ang desire ng puso mo. So sa kabilang yan ang buhay, desire magtatalik ng pa puso, kayo at yes. magkakaanak, ganon. Ngayon, ang Kung yan tanong ang ko sa'yo, desire mo, yes. anong tanong ko sa'yo, yung 72 virgins, di ba hindi naman yung tao? Ano hindi tao? Hindi siya tao na kagaya natin yung 72 virgins, hindi sila tao. Nakagaya natin, ibang being sila. Sa paniniwala namin, hindi din kami tao na kagaya natin na physical. Hindi, na tinatanong tao ko, dito na- magkaiba ba yung tao doon sa 72 virgins? The same, brad. The same. 72 virgins is not authentic. Okay. Palagay na natin authentic. Palagay lang natin authentic. For the Anong sake of authentic us. na palagay? Hindi ko magets yung authentic na palagay. Hindi ko siya magets. Big siya. Ang tinatanong hadith na ko, yan, ang hadith Yung kasi being na yan, tayo na tao at yung 72 virgins, same lang ba ng species yan? Yes. Same ng species? So, Same merong sa- 72 same- virgins same dito sa sa amin. lupa. Kasi dito tayo nilikha sa lupa tayo, tao. Makinig ka. Okay, di mo kasi alam ang position namin sa Kaya nga tinatanong ko. sa topic na yan. Kaya nga tinatanong Kaya ko eh. nga kasi kaya Ang nga tanong ko makinig sa'yo, ka. Sabi mo, Hindi, same yung kasi being. hindi- Makinig ka muna bro, i-explain. i-clear natin. Direct answer ka dapat. Kasi gusto mo yan eh. Ayoko nga yung magtanong. Gusto ko ikaw magtanong sa amin. Kaya nga eh. Ngayon, ang tanong ko, sabi mo, parehas, authentic tao rin Mamaya sila. na ako magtatanong. Tao din sila. Tapos tao tayo. Saglit lang, Ngayon- saglit lang. Hindi ko sinasabing tao na kagaya dito na hindi purified na tao sa Purified. paniniwala namin. Sa paniniwala namin. Ano yung purified pure kami na dun tao? Purified. Ano yun? Like pure kami dun sa paraiso. Like wala kaming kasalanan, wala kaming amoy, wala kaming mabaho. Ganito ang Like kala ko perfect kami muna. dun sa paraiso. Yan yung meaning Okay yun, namin. walang problema Hindi- doon. Ang hindi tanong kami- ko, wala tayo sa, kami rin naman ganun eh. Pag nasa langit kami, perfect na kami. Perfect. Yes. Wala nang bahid Yes. ng karumihan. Yan ang Okay, tanong ko. okay, wala tayong Same ba ng wala species? tayong pagtatanong. Same ba ng species yung 72 virgins at yung tayong tao na purified na? Sabi mo, purified na sa langit. O Parehas same pa tao ba yan. sila ng species? Oo. Espiritu ng tao, baga. Species o species, same ba? Like same kung ano yung kunyari kung Kaya ano nga, ako sa oo, paraiso, hindi lang. yun dun yung reward na makukuha ko like if gusto Sandali. like kung saglit Gusto- lang gusto- saglit lang let me explain lang Brad let me explain lang wag mo na ako sasapawan saglit lang para magkakaintindihan natin. So kung ako kunyari magpupunta ako sa paraiso at ay like magre-request ako kasi naniniwala kami na like pwede may mga reward ang ibibigay sa Allah. So kung ang desire ng puso ko ay magkakaroon ako ng like let's say 10 asawa.
Yes, same yung ano. Yung anak yung ano sinasabi ko, yung anak kanina hindi asawa. Alam ko na yung asawa. Tapos na tayo dyan, magtatalik kayo dyan sa paraiso. Ang tinatanong ko, magkakaanak kayo. Sabi mo, kung gusto Masama mo, ba ang magkakaanak pagtatalik, kayo. sir, no? Oh, magkakaanak kayo. Pag gusto mo, magkakaanak kayo. Bibigyan kayo ng anak pag nagtalik yan kayo yung dun sa explanation. 72 virgins. Yung 72 virgins ba, yan yung 100% explanation. human ba yun, kagaya natin? Parehas ng species, tao, kagaya natin. O purified doon sa paraiso, purified din sila. Sige, Oo nga. parehas ba natin sila ng Yes. species? Parehas nga, alangan ba namang hindi kayo magkaparehas sa paraiso? Like, sa paraiso, parehas kami, parehas ng edad, parehas ng, like, Ito, Uncle Boy, Species, Uncle Boy. parehas tao. Uncle Boy, magkaparehas nga, Brad. Hindi Uncle Boy, hindi sandali. alien yung isa, hindi tao yung isa. Uncle Boy, Ano ba? Uncle Boy para anak ko. Kasi Yusuf, ito. Sige nga, Uncle Boy, kaya ba para naman? Ito Yusuf, hindi ko muna itatouch kung saan sa Quran yung 72 virgins kasi alam ko wala talagang 72 Wala. virgins sa Quran. Okay? Yes, wala. Walang nasa weak 72 hadith yan. virgins. Huwag mo na akong maturuan dyan. Walang 72 virgins sa Quran. Ngayon, ang tanong ko ngayon, ito. Kung yung 72 virgins ninyo, laging virgin yan, paano ngayon mabubuntis? Ha? Tsaka ano bang paano mabubuntis? definition nyo ng virgins? Hindi, sandali, Uncle. It's Kung ang pure- virgin ninyo, Yan, ayon it's sa aral ninyo, pure yan sila. Sandali. Pure. Yusuf, padaan ako. Kung ang sabi nyo, yung 72 virgins ninyo, laging virgin yan, paano ngayon siya mabubuntis? Anong, di pa pwedeng mabuntis ang kuan? Pure na babae? Ano ba yan? Hindi, ang Gets tanong ang ko- mo, Brad. Yung 72 virgins ninyo, tuwing gagamitin yun, laging virgin yun. Tama, mali. Ayon sa aral nyo yan, ha? Hindi yan sa Quran, ha? Sa aral nyo yan. Laging virgin yan. Tama, mali. Laging virgin? Di ko alam kung anong isasagot diyan kasi hindi na kami nagtatopic ng Salamat. Brad, hindi na kami nagtatopic ng ganyan ka detalyado. Okay, Pero sabi okay. mo, manganganak sila. Manganganak eh. Kung nagsabi pag ginusto eh. Ngayon, Yes, ngayon, kung yung gustuhin spirit, mo. ito Like, ngayon ang tanong. dalawang interpretation ng mga scholar diyan. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Like, Okay, tsaka okay. hindi namin Ito alam ngayon, talaga yung 72 Sandali. eksaktong Yusuf, mangyayari sa paraiso. Yusuf, yung sabi nyo, yung 72 virgins, purified na yan, spirit yan. Ngayon, ang tanong namin ni Uncle Boy, paano magbubuntis ang isang spirit? Wala kami Spirits ba sila? sinasabing espiritu. Wala kami sinasabing ganyan, Brad, na espiritu kami sa paraiso. May katawan kami, Okay. kagaya dito. Kami katawan din. Pure kami doon. Yes, No, pure pure, kami okay. doon. Malinis kami doon. Okay. Gets? Sana na gets. So manganganak sila doon, no? Ilan taon yung pag Hindi ko nanganak? nga- Ilan hindi- taon? Hindi ko nga masasagot na sigurado. Sinabi mo na manganak. kanina, pag Ang ginusto, explanation, yes. taga mo na, Yes, pabira ang sinagot mo na pag kanina, ginusto pag mo, ginusto, manganganak. Ilan taon paglabas mo Yes sa nga, sinapupunan? Ilan taon? pero hindi. Tumatanda pa ba kayo? Hindi kami tumatanda doon. Kaya nga, so hindi tumatanda, ilan taon yung baby paglabas sa Paano sinapupunan ng magbubuntis 72 virgins? Ilang months May na lang mga ang scholar na nag-explain diyan. Hindi ko sure kung ano yung mga explanation ng mga scholar diyan kasi masyadong detalyado yung mga tanong nyo. Like basta hindi kami tumatanda. Like may limit lang Hindi, ikaw, yung 35 baby, yata. yung 35. crossbreed ng virgin, 72 virgins, tsaka ng tao. Ilan taon yun pagka pinanganak? Brad, hindi crossbreed yan. Magkaparehas kami. Hybrid. Brad, hindi ko nga masasagot yan kasi masyadong detail yung katanungan niya. Tsaka wala pang nakakapunta doon. Like, bumalik siya nakapunta. Like, Pangalawa, ba't tanong ko Ginawa ganito? yan. Tanong ko pangalawa ganito, kung may 72 virgins na ibinibigay para sa lalaking gagantimpalaan, bakit walang 72 birhen na lalaki para sa babaeng Saglit lang. Okay. Ang tanong mo? Ay, patapusin mo kasi Wala sa ako. babae? Ang tanong ko sa iyo, unfair kasi yan. Bakit sa lalaki bibigyan ng 72 virgins nila, samantalang yung babae hindi bibigyan ng 72 virgins na lalaki? Okay, sasagutin ko. Unfair eh.
Uncle, ako sasagot. Okay. Bakit na Okay, siya naman, sige. wait. Bakit? Wait. Unfair, Tingnan mo, unfair. tingnan mo. Unfair ba si Ala? Bakit naging unfair? Tingnan mo yung sagot ko, okay? Okay, makinig ka. Wala mo nang Sige. sasapa. Okay. So, kasi alam ng Diyos kung ano yung desire ng babae, anong desire ng lalaki. So, tatanungin kita, para sa iyo, honest sa sagot. Ilan ang gusto mong asawa? Isa. Ako, isa lang. Hindi. Honest Ako, question, isa lang. honest yan, bro. Isa lang. Ilan ang gusto Isa lang mong ang gusto ko eh. No? Oo, isa lang. Ako No. din. Ah, Isa kaya lang. mo basahin So yung never, Tagalog Magic? Kaya mo basahin yung isip ko? Never ka nagka Tinatanong ko sa'yo, kaya mo bang basahin yung isip ko? Kaya mo? Hindi, pero never O ka hindi bang pala, ba't never ikaw ka bang masusunod? nag-desire sa ibang Ako, babae? sinabi ko isa. Tat- Which is hanggang ngayon, isa lang gusto Kaya ko, nga, ayoko dalawa. Tinatanong kita kung never ka ba nag-desire sa ibang babae. As a lalaki ha, as lalaki. Never ka ba nag-desire sa ibang babae? Yes or no? Kasi nga, hindi pa naman ako kasal. Wala pa akong asawa. Bro, sagutin mo ang tanong ko. Never Natural. ka bang nag-desire ng Natural, ibang babae? pero pa isa-isa yun. Yun. Pero pa isa-isa yun. Yun ang O punto pa isa-isa. yun. Iba ang desire ng babae. mag-mute ka muna, bro. Hindi ibig sabihin na nag-desire ako sa ibang lalaki, ay sa ibang babae, dalawa na kagad desire ko. Napupunta yan sa Oo, iba. Nagpa-fallacy ka na dyan. Oo, so hindi pa rin match yung argument mo kasi napupunta ba sa iba yung desire mo? Siyempre, pwede naman ako mamili ng isa. Ang punto. Hindi, ganito. Ang point dito, ang ilan ang gusto ko, ang gusto ko isa lang. Kasi gusto ko ng maayos na pamumuhay at morality healthy. Kumbaga gusto ko isang pamilya, yung isang asawa ko, doon na lahat ng anak ko, isang pamilya kami intact. Yun yung gusto ko. Ngayon, kung hindi pa naman kasal, malaya ka pang mamili kung sino pa yung gusto mo ngayon. Gusto mong maging desire siya. Tama. O ayaw, magandang huli, nagbago isip mo kasi makinig ka muna kasi bro. Hindi pa nga tapos eh. O ganito yan. Dahil hindi ka pa kasal, hindi pwedeng intact ka na kagad sa isang tao lang. Pwedeng lumipat-lipat yan, depende sa ugali niya. Kunyari, yung desire mo sa ngayon, partially, ang gusto mo siya mapangasawa. Ngayon, nakikitaan mo siya ng hindi match dun sa gusto mo. Lilipat naman sa iba yun. Pero still, isa pa rin yun. Hindi yun magmumultiply. Nagets mo ba? Kaya nga. Gets? Tsaka hindi, Uncle Boy, hindi pa rin nasagot yung tanong, bakit sa babae walang... Hindi pa rin nasagot ang tanong. 72 virgins? Ulitin ko tanong. Oo, Balik tayo sa tanong ko. Bakit sa lalaki, bibigyan ng 72 virgins ni Allah? Bakit sa babae, hindi siya bibigyan ng 72 virgins na lalaki? Pakisagot. Kasi nga, iba ang... Nababasa mo yung isip ng tao? Saglit lang, Brad. Sasagot ako, di ba? Kasi nga, alam ng Diyos kung ano ang desire ng lalaki at ano ang desire ng babae. Alam tanong ko naman sa'yo. natin... Makinig ka dito, Okay, Uncle. sige. Taga lang, Uncle. Meron bang babae na naghangad ng maraming lalaki? Meron bang ganyan yan. sa history ng humanity? Like, karamihan sa babae, like, Tinatanong kita, meron ba sa history ng humanity, isang babae naghangad ng maraming asawa? May ganyan bang pangyayari? naghangad ng maraming lalaki? Yes. Oo. Oo, edi, kung meron pala naghangad, ba't Hindi ko ibigay alam ni kung Allah yan? meron. Ba't ayaw ibigay ni Allah? O dapat Meron ibigay. pala eh. Brad, Oo, ang mga babae hindi ganyan. Ang nature ng mga sagutin mo to. Ang Hindi nature ba nga. ng mga babae? Hindi nga. Makinig ka muna, Eh, taga hindi lang, ka Uncle. muna. So, Ganito kasi yan, Brad. hindi Ganito kasi nature yan, ng Brad. babae yan. Nag-base ka kasi sa desire. Yun yung basis mo. Dapat hindi desire yung basis mo. Kasi sabi mo, alam ni Allah kung anong desire ng tao, kung ano yung desire ng lalaki. Ang desire ng lalaki, nag-assume ka, maraming asawa. Tapos parang sinasabi mo, ang desire ng babae, isa lang ang asawa. Eh meron naman babae na may desire siya, marami din. Bakit ayaw ibigay ni Allah Oo. yun? Tama. Sa paraiso. So, yung ala. Unfair siya. Lahat ba ng babae? Hindi Ganyan nga, ang desire. hindi question din yung lahat. Hindi naman Hindi mo question dyan yung kinailangan. lahat eh. Yun yung point. Hindi nga question Yun dyan point. yung lahat kasi hindi din lahat ng lalaki naghahangad ng maraming babae. So neutral tayo Exactly. dyan. Wala tayong pagtatalo dyan. Oo. Balik pa rin tayo sa tanong ko. Ang Ngayon tanong yung ko ganito. unfairness. Ang tanong ko ganito. No? Wala tayo sa numero. Kung meron o wala. Yun yung point dyan. Desire. So ako, ang desire ko isa lang. Kasi yung magulong buhay.
Okay? Ngayon, ang tanong ko, meron palang babae na nag-desire ng maraming asawa. Kung meron palang ganong desire, yung mga kababaihan, bakit tayo ibigay ni Allah? Lalaki lang, unfair. Brad, Napaka-unfair. hindi nga yan ang nature ng babae, Brad. Alam mo yan, hindi yan nature ng babae. Nature. Iyan na nga sa history, meron na nga ganyang nangyari sa history. Patutot nga ang tawag Hindi dito sa naman buhay. yan. Hindi ko nature ng sinabing lalaki. walang nangyari. Hindi ko Sabi mo, sinabing sa- walang nangyari. So may nature bang ganun ang babae? May nature bang ganun? Okay, search mo i-search Meron, mo. wala? kung anong nature ng babae. reward ng babae. Meron wala? Search mo kung Meron, anong nature wala. ng babae. Gusto ba? Meron wala? Wala akong sinabing walang nangyari. Sinabi ng babae kay Karamihan Alala. sa babae. Yung reward yung maraming lalaki. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, alam mo ba sa ibang may bansa na halos wala nang babae na matino talaga? Papalit-palit na lang sila? Ng boyfriend may nila? reason, Brad. May reason sila doon. Reason nila yun. Pero ang karamihan sa mga Hindi babae, naman yun ang reason eh. ang nature, Yun nga ang yung nature reason ng mo. babae, Ang reason mo kasi, desire ng tao. Hinihingi Yan ng ang reward reason ng mo eh. babae. Ganyan eh. Teka lang, Brad Popoy. Ang Gusto niya point mo maraming kasi, lalaki, hinihingi niya kay Allah. ang ano kasi Napaka- dito, Brad. ang argue. Makinig ka, bro. magiging Yosop. napaka-dishonest nyo. Hindi yan dishonest, ikaw ang dishonest. Side comment yan. Ang argue dito, tignan mo ang argue. Sinasakyan lang namin yung argue mo at ibinabalik namin sa'yo. Ang argue is gusto kasi ng lalaki na marami siyang asawa. Ang babae ayaw niya ng maraming asawa. Ngayon, ang argue ko, meron ding babae na gusto niya ng maraming asawa. Meron ding lalaki na gusto niya isa lang ang asawa. Nag-vice versa, which is iyan ang realidad. Hindi tayo dishonest dito. Eto pa. Reality yan. Oo, ito pa yung isa, Uncle. Dito pa rin yung question, yun pa rin talaga, bakit hindi binigay ni Allah yung 70 tong lalaki sa babaeng bibigyan niya ng reward? Sa eternal happiness yan eh. Ang bira yan, di ba? Ayan. Eh, tsaka kung sinabi ng babae, Allah, gusto ko Allah, ano yung maraming lalaki din. Yun ang gusto kong Oo, reward. 72 na virgin na hindi nawawala pagkabirihan ng lalaki. Lagi birihan yung lalaki, maskulado. Kasi alam ko, Hindi tuhog yun. yung ay relax lang guys sa ano ha, sa terms kasi respect baka lang, maban respect. tayo. Oo. Ang alam ko kasi ang description ng 72 virgins, eto ha, hindi ko sure kasi sinabi ko na nga hindi ko pa to kabisado, may iba pa akong pinagkakabalahang aralin. Malaki ba yung dibdib nito, yung 72 virgins? Sexy ba to? Sexy, tama ba? Yun yung isa, Uncle. Malaking dibdib. Yung mata malaki na itim. Oh, masculine ba? Masculine na ano na tipo. Tsaka ang tawag yata sa kanila mga horis. I think mga horis sila eh. Hindi yata sila literal na tao. Ngayon, Uncle, ito ang problema. Pagka sinabing virgin sa lalaki, hindi ba may tapalodo yun? Hindi ko alam kung ano yung tapanood doon. Hindi ko alam. Hindi siguro yun. Hindi, iba yun. Siguro, virgin. Ayan, Hindi ko Uncle, alam. kasi Laging pure siguro. Ganun. Laging pure, sabi niya. Sandali, Popoy. Pagka si virgin, may tapalodo pa yun. Kumbaga, uncircumcised. Ganun ba yun? Oh. ganun yun. Sandali, Popoy. Nakasulat sa Quran nila na pag namatay ang mga Muslim, haharap sila kay Allah na tapalodo ulit. Anong sense nun? Anong purpose Babalik yung nun? tapalodo sila. Anong purpose Ibig nun? sabihin, Uncle, kung yung babae, sandali, Uncle. Ibig sabihin, Uncle, pag ang babae naghangad ng 72 virgins na lalaki, lahat na makukuha niya na lalaki, may tapalodo. Tsaka mga horus yun. Baka mga ano yun, mga horus. Kaso nga wala eh. Walang horus, ganun pero- sa ano. Unfair. Ang pinupoint Ngayon- natin dito, hindi patas yung reward. Reward system ng Allah nyo. Kasi nga, Oo. Uncle, papangit yung reward system nila kasi yung lalaki nila, virgin. So, pag virgin, Laging birhin yung mapapaisip. lalaki. So, Brad, pwede ba ako magsalita? Bira yan. Hindi bro, Sige po. ang argue pakinggan mo ha, hindi kami dishonest. Kung ano yung argue mo, yun lang din yung argue namin, binabalik lang namin. So, Sana sinasabi nyo mang masama ang maraming asawa. Yes, sir. makinig ka muna bro. Wala pa kami sinasabing walang masama ang maraming asawa. Ang sinasabi namin dito, si Allah, bakit ang reward system sa paraiso unfair?
sa babae at sa lalaki. Bakit Kung nga sa naman lalaki, unfair? teka makinig ka muna. Kaya nga makinig ka muna, ipaliwanag ko bakit unfair. Okay? Desire-based tayo. Batay sa desire ng tao. Okay? Ang desire ng tao, patay sa inyo, marami ang gusto niyang mapangasawa. Which is sa akin, kung titignan ko yan, vice versa, may ganyan ding babae. Pero syempre, magkakaiba tayo eh. Lahat naman ng tao magkakaiba. May hexitas yan sa tawag sa amin dyan, hexitas. Yeah, So correct. iba yung ako, gusto ko talaga isa lang. Kasi nalilipat-lipat yung desire ko, depende yan sa pagbabago-bago Yes. ng isip ko. Kasi nagbabago yung isip ko eh. Anytime, iba na. Ganon. Pero syempre, once na makasal na kami, dapat, kung sino yun, siya na yun. Kahit bubugin ka niyan, kahit ano yan. Kasi sa Catholic Church, pag ikinasal kayo sa simbahan, kung mahirap kasama yung asawa mo, pakikiisa mo na lang yan sa paghihirap ni Kristo. Parang ganyan kasi yan eh. Ganyan talaga yan eh, So no? you mean, ang maraming asawa ay masama? Teka muna, makinig ka muna bro. Wala akong sinasabing ganyan bro. Ang sinasabi ko bro sa langit, So hindi unfair. masama. So hindi Wala masama. pa, kanina pa bro. So hindi Bro, makinig ka muna kasi. Ang sinasabi ko yung desire ko, Brother, na hindi pa ako pinagbintangan mo nakakapagsalita ko. Mag-mute ka muna. Para matapos na. Natapos na sana ako mag-explain, no? Walang sinasabi dito na masama o mabuti ang marami may asawa. Neutral muna tayo kasi ang base natin Muslim. Hindi yan nakabase sa pananampalataya yung pag-uusap namin sa pananampalataya. Sa pananampalataya ito mga Muslim. Okay? Basta sa akin, labas ako dyan. Ang gusto ko isa lang. Labas na ako dyan. Okay? Ngayon, ang tanong ko. Makinig ka. Sabi mo by desire, yung binibigay ni Allah by desire. Meron ding babae, ang desire niya marami din. Maraming ganyan, okay? Hindi na natin kailangan pagtalunan yan. Dapat honest tayo sa realidad. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung babae na yon na meron siyang desire na maraming lalaki, bakit hindi ibinigay ni Allah sa paraiso? Bakit sa lalaki lang? Bigyan niya rin dapat yan ng 72 virgins na lalaki. Yan. Wala akong pakialam kung masama, mabuti yung maraming asawa. Labas ako dyan. Yan tayo sa tanong. That's the argue, bro. Sige, sagutin mo yan, bro. Sagutin mo. Sabi ko kasi sa inyo, kayo na lang magtanong. Sabi ko eh. Sagutin mo, bro. Brad, para sa amin, okay? Sagutin mo yung argue. I-resolve mo. Fair. So, para sa iyo unfair na hindi makaka-receive ng Yes, unfair. babae Ano? ng Tama, hindi balance. Eh. maraming asawa. Yes. Yes. Kanina pa. So ang nature ba ng mga babae? Yan na naman tayo sa nature. Kanina pa nga, merong babae, naman dyan. Uncle, merong sandali lang. babae na may Mga uncle, nature, maraming asawa. Oo. Punta. Mga uncle, saglit. Ano ba naman? Mga uncle, sandali. Kaya nga May mga nautul-tulto. uncle, may mga babae na nagrereklamo bakit unfair kasi nga may mga babae na nagrereklamo bakit lalaki lang ang may 72 virgins, bakit sila walang 72 virgins na lalaki. So you see, meron. Kung mo sabihin Dapat hindi meron nature din yan, sila. may ganyan may ganyang Nature babae. yan Innate nila yan. May kilala akong ganyan. Madami yan. Oh. Brad, sinasabi ko in general, hindi ko sinasabing isang In babae, general dalawang babae. nga yan. In general nga In general. yan. In general din kami. General din Tumahimik yan. ka. Pag sinabing in general sense kay konti, kay marami, in general sense, meron. Hindi naman yan. Wala akong sinabing wala. Yeah. Meron pala. O ngayon, paano sila? Yun yung desire nila. Yun yung desire nila. Unfair. Kasi by desire na to eh. Desire nyo, maraming asawa. Babae siya, desire din niya, maraming asawa. Unfair. Ba't hindi binalanse? Kaya ang mga babae Ni Allah. tinatawag na monogamy. Sila ang tinatawag na monogamy. Tayo ang polygamy. Kasi yan tayo Alam mga ko yung lalaki, monogamy, alam ko yung polygamy, at marami pang ibang term dyan. Okay? Ang tanong ko Dami sa'yo, na alam nga. balik tayo sa topic. Bakit unfair? Sa lalaki, binibigyan ng 72 virgins. Sa babae, may taong ganyan na babae, may desire di siya na marami. Ba't hindi binigay ni Allah? 72 na lalaki. Kasi nga, Yan yung tanong. Kasi nga,
Kasi nga, alam ng Diyos kung ano ang nature ng babae. Tunay na nature ng babae. Kaya di masagot. Tunay na nature. Ano, alam niya kung anong tunay na nature ng babae. Tsaka alam ng tunay na nature ng lalaki. Alam niya ano ang desire ng babae. Lahat Alam ba niya ng ano ang desire ng lalaki. paano yung may Napakasimple. desire na ano? Paano yung may desire na ano? Marami siyang asawa. Sa paraiso, hindi sila magdi-desire ng ganyan kasi alam mo ng Diyos kung ano ang desire nila. Sa Hindi paraiso, na nag-desire usapan, kayo ng ganyan, tapos sila, hindi sila nag-desire ng ganyan sa Kas- paraiso? Kasi nga, ang mga Unfair babae, ba iba yun? ang Yes or desire. no? It's not unfair kasi may ibang desire ang mga babaeng gusto. Nakafocus Nakakabasa lang ka sa ng puso pag-ibig. ng tao na nababasa mo? Uncle. Eto ngayon yung tanong ko sa kanya. Yusuf, Napakalinaw nagsagot. Yawa talaga. Uncle, ako muna. Halimbawa, Popoy, imit ka muna, Popoy. Halimbawa kami ni Uncle Boy, ang desire namin isang babae lang din. Unfair ba yun? O hindi unfair? Kung ang desire namin isang babae lang, tapos majority ngayon gusto maraming babae. Unfair ba yun o hindi unfair? Ang gusto namin isa lang. Tsaka ganito bro, yung desire ko pagdating sa paraiso, yung isa magiging madami. Oh, unfair pa rin 'yun, 'di ba? Kasi ang gusto ko nga isa, against ako dun sa madami. Oo. So unfair para sa desire ko 'yun. Yan ang logic. Pares malat tao lang yan. Oh, Oo yan. sagutin mo 'yan. Anong tanong mo? Kung Nasa isa paraiso lang ka, ang nandito gusto ka ko, mo. hindi mo naintindihan kung isa lang ang gusto ko at bibigyan mo ko ng marami, Hindi pa rin niya nagigets. ayaw ko na marami, ang gusto ko isa. Fair ba 'yon? Ayaw ko nga na madami, Sa gusto ko paraiso? isa lang. Eh, syempre, Sa alam ka paraiso? naman sa impyerno. Ano ba usapan natin? Maging coherent ka naman. Brad, ano bang sinabi ko? Kung ano ang desire mo. Kung desire mo isa, walang problema. Kung desire mo marami, walang problema. Paano naging unfair yun? So yun ang then, desire mo. so then, bakit sa babae, kung ang desire ng babae madami, bakit hindi ibigay? Hindi nga magdi-desire ang babaeng ganyan sa Paris. Kasi iba ang nature O nila paano sa mo atin. nasabi, may kilala kong muslima mismo sa inyo, desire nila maraming lalaki. Ang Brad, Oh, ang nakakaalam kung ano ang desire natin sa Palusot ang nakakaalam. hindi. Brad, ang nakakaalam Brad. ano ang desire natin ay ang gumawa. Brad, Di ba Brad, tama? tumahimik ka, Brad, Sa tumahimik amin, ka. bro, Sabi teka ko, lang, Uncle, ah. may Uncle kilala Malika. akong muslima na maraming desire sa lalaki, pero unfair sa kanila dahil hindi nila magawa yun. Muslima yan, ha? Oh, umalis na lang sa inyo yung iba. Paano yan? Saan bro? Alam namin, pinagkalooban kami ng Diyos na alam namin yung mga nasa isip din namin. Telemata kasi yan telemata. So ako alam ko na isa lang desire ko. O yung iba, alam nila, marami silang desire, which is, iba-iba yung batas namin sa inyo. Okay? Mahabang usapin din sa amin. Sa inyo lang muna tayo. Ang point dito, yung reward system. O yung reward system sa langit. Hindi magiging unfair kasi may iba ang desire ng babae. May mga desires lang gugustuhin na ibibigay lahat. Kasi Paano yung mga desire talaga na gusto nila? Marami. Kaya nga Hindi sila pagbibigyan. Tayo. Anong walang ganun? Meron nga ganun, bro. Wag kang magsabi na hindi sila nag-exist. Nag-exist nga sila. Brad, wala nga akong sinabing hindi sila nag-exist. Oh, yun pala eh. Wala akong sinabing hindi sila nag-exist. Ang sinasabi ko in Pasabi mo na yan, Uncle. hindi Kunin ko yung specific na mayroong mga bisita. Hindi ko sinasabing specific na tao kasi mayroong mga babaeng ganyan. Pero in general sa mga babae, mas gusto nilang isa lang. In general, hindi specific na isa. May isa akong kilala, may isa. In general ng mga babae, proven na yan, bro. Proven na yan ang halos lahat ng babae. Hindi ko sinasabing isa-isa. Halos Bakit lahat. hindi nga Gusto lang pagbigyan? isang tao. Bakit hindi nga Kasi nga pagbigyan? hindi nga Ala nature ninyo. ng babae. Hindi nga nature ng babae yan na gugustuhin nila ng maraming asawa. Paano kung sabihin ko rin na lalaki ako, hindi rin nature ng lalaki na maraming asawa? Ganun na lang yun. Oh, yun. Ganon. Tao rin ako, ah. Sinungaling ka. Brad, sinungaling ka. Hindi, ikaw ang sinungaling. Ba't kaya mo basahin yung puso ko? Oh. Kaya mo? Tama. Diyos ka na. Kaya mo ba?
O ano, ilan yung iniisip ko? Anong number? Wag mo. Nag-iisip ako ng numero. Ba't Anong yung- number? O, ibigay mo yung numero na iniisip ko. Kung kaya mo basahin yung utak ko, sige. Anong numero? Anong numero? Tinatanong ko sa anong numero? Kaya mo? O, di ba hindi mo kaya? Ikaw bang sinungaling? Mag-mute mo na ako, Uncle. May kakausapin lang ako saglit. Kasi sagot ko yung tanong niyo, ayaw lang tanggapin, no problem. Ang sagot mo kasi sa Ako tanong, naman Yusuf, magtatanong. yun nga yung mismong tanong. Ang problema mo kasi hindi, Brad, hindi ang sagot ko nga, in general sa mga babae, proven na yan na hindi ko sinasabing wala. In general, proven na yan na ang mga babae mas gusto nilang isa lang. Proven na yan. Kaya tinatawag silang monogamy. Gets? Kaya tinatawag silang monogamy kasi gusto nilang isa lang. Kaya tinatawag din tayong polygamy kasi gusto ng general Ano, sa mga karamihan sa mute atin. ba kita? Tapusin mo yung sa paliwanag mo, tapos ako magtatanong. Okay. I-filter natin Filter yung nga ano kasi. mo. Kahit magbibigay. Sige, Uncle, Okay, ito patapusin mo. explanation ko. Okay, wag niyo akong i-mute. Okay, ito explanation ko. Hindi unfair yan kasi nature sa mga babae yan. Kasi kaya tinawag silang monogamy kasi in general sa mga babae gusto nilang isa lang. Parang nature, Kaya halimbawa mo ako yung lalaki. babae. Halimbawa ako yung babae. Nandun na ako. kay Saglit Ala. lang, patapusin Ala, mo, Brad. Gusto Tsaka kong ka magsalita. reward. Yun. O, paano pa Uncle, ko? Uncle, Yun ang sundin lang, ating bigyan reward natin ng eh. oras. Bigyan natin ng oras. Bigyan niyo ako ng oras para fair naman. Para babalik ako dito sa inyo. Hindi na ako babalik yan pag ganyan. Bigyan kita ng oras. Okay? Okay. Ito yung explanation ko. Yan, Kaya 3 minutes. tinatawag ang mga babae ng monogamy. Kaya tinatawag ang mga babaeng monogamy kasi nature nila yan na gusto lang isa. Wala akong sinabing walang babaeng nag-desire ng ganyan. So ang pinaka punto ko dito, nature ng mga babae na isa lang ang gusto. Nature ng mga lalaki sa atin, nature ng lalaki, 100% to, kahit sabihin nyo ay isa lang ang gusto nyo, pero deep inside gusto nyo yung marami, deep inside. Kahit sabihin nyo sa akin hindi. Kaya tinatawag tayong polygamy kasi gusto natin maraming asawa. That's my point. Sa paraiso, hindi yan nanaisin ng babae. Kasi hindi yan ang desire nila. Magkaiba tayo ng nature, babae at lalaki. Sabihin mo Okay, lang pag kayo tapos naman. ka na. Tapos ka Okay, na. tapos na ako. Oh, mag-mute ka na ha. Ako Mute naman. mo na. Ano ba intellectus? Ikaw na magtatanong o ako magtatanong? Ikaw muna, Uncle. Ikaw muna. Nature ba ng babae? Katanong ko sa iyo, nature ba ng babae sa isang babae na maghangad na maraming lalaki? Nature ba 'yon? Okay, saan na tayo guys? Sensya na, may kinausap lang ako saglit. Balita? Kinocross ko, Uncle, kasi nagpaliwanag siya 3 minuto. Sandali, Uncle. Nagpaliwanag siya 3 minuto. Ngayon, i-cross ko yung sinabi niya 3 minuto. Na 3 minuto. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, Uncle, nature ba ng babae na maghangad na maraming lalaki? Tama o mali? May nature ang babae na maghangad na maraming lalaki. May nature silang ganyan. Hindi lang pare-parehas. Hindi, si Yusuf ang tanong ko. Hindi, matagal eh. Matagal sumagot si Yusuf. Hindi na namamansin. Huwag tayo mag-aksaya ng oras. Yusuf, sagot na. Huwag tayo mag-aksaya ng oras. Ngayon ako na rin mag-ano. Ganito kasi yung argument dyan. Ang argument ni Yusuf, yun daw yung nature. Ang nature daw ng lalaki, maghangad ng maraming babae, tapos papayagan. Tapos meron naman babae naghahangad ng maraming lalaki, hindi papayagan kasi daw hindi daw nature. So yan yung argue, which is ito talaga yung dapat natin tibagin. Okay? Ngayon ang argue ko, Okay. lalaki ako. Kanina Kanina tinatanong ka, hindi ka nagsasalita. Huwag kasi ganun bro, pag kinakausap ka, huwag nag-mute ka. Umute ka nga. Ang argue dito, ganun. Ngayon, ang argue ko, tao din ako, gawa din ako ni Allah. Lahat na, ala nga naman, hiwalay ako sa gawa ni Allah. Ang nature ko, sasabihin ko sa inyo, kung may karapatan akong sabihin ang nature ko, ang desire ko, isa lang. Gusto ko ng isa. Pag meron na akong isa na nakasama, hindi na ako magpo-focus sa iba niyan. Kasi dun na yung full attention ko, wala na akong pakialam sa iba niyan, ganyan yan. Diba? Sa akin yun.
Ngayon, sasabihin mo sinungaling ako, kailangan patunayan mo na kaya mong basahin ang isip ko. Mag-isip ako ng numero, sabihin mo kung ano yung naisip kong numero. Kaya mo ba yon? Di ba hindi? Assumption non probata ang nangyari. Nag-assume ka ng isang bagay na hindi mo kayang patunayan. Butas na kagad yan. So, ibig sabihin, may individual yan. Kung may lalaki na gusto niya maraming asawa, kagaya mo, meron ding lalaki na gusto niya isa lang asawa. Same scenario. May babae na gusto niya isa lang, may babae na gusto niya marami. Same principle applies. Oo. Doon pa rin papasok yung imbalance. Unfair pa rin ang lalabas niyan. Unfair pa rin. Hindi nga. Kasi may being na babae, individual, na gusto niya na maraming asawa. Ngayon, papasok ka sa nature, hindi ganun ang nature ng tao lang na i-general nyo lahat. At hindi rin natin pwede i-general na lahat ng babae na gusto isa lang. Vice versa lagi yan. Yan ang realidad. Yan naman talaga nag-exist ngayon. Umiral naman talaga yan. Meron nga gusto, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hindi yan umiral. Pero pagdating nila sa Ang point mo dito, hindi yung hindi na nga debunk na nga yung desire eh. Debunk na nga yung desire eh. Kasi sabi mo na nature ng tao, Pagdating nga desire nila madami. doon, Hindi ganoon ang pagdating nature ng tao kasi hindi naman ganoon nature ko, tao din ako. So hindi lahat 'yan, individual 'yan. So ang point pa rin yan, unfair pa rin. Ganda nung gawin mo tignan dyan. Kasi Tsaka Yusuf, nakita mo, yung aral mismo ninyo, dinidebunk namin ng logical lang. logical Diba? lang yan. Logical lang yan eh, nadidebunk eh. You see? Tsaka Logical lang yan. Ang point dito, napakaswerte pa bukod sa unfair na naman to. Bakit mayroong taong ipapanganak sa paraiso kagad? 'Di ba? Unfair yung pinanganak dito sa mundo. Dapat sasabihin ko pwede naman palang ganyan, ipapanganak sa loob ng paraiso, makikipagtalik dun sa mga horos na mga birhen. Tapos yung edad, hindi natin maintindihan kung ilan. Eh di sana pinanganak nyo na lang ako dyan. Huwag nyo na ako pinanganak sa labas ng mundo, Oo. ay sa labas ng paraiso. Unfair na naman. Magiging unfair na naman. Puro unfair ang nangyayari dyan. Hindi talaga fair siya. Hindi patas. So ba't ganun bro? Ba't may ipinapanganak sa loob ng paraiso? Pwede naman palang ipanganak. Bakit hindi na lang tayo panganak sa loob ng paraiso na lang lahat? Paano nga hindi patas nga? Ang babae may ibang diba? Ulitin ko nga, hindi na tayo dyan eh. Wala na nga yan eh. Durog na nga yung ganyang argue. Uulit ka na naman sa ano eh. Uulit ka na naman sa... Yusuf, Sa pabaguhin tunay naman natin yung logical argumento. Pag-uwi na natin Pabaguhin yung natin argument yung kasi yung argument. argue mo, hindi nga kayang i-resolve. Pupunta ka lang sa desire, which is ang desire ko, iba naman sa sinasabi mo. Pero na lang kung kaya mong basahin yung isip ko, kaya mo ba? Uncle, Pag kaya baguhin na mong natin basahin yung yung isip topic. ko, okay na tayo. Sige, panalo ka na. Uncle, O, kaya mo. baguhin natin yung topic. Hindi, kung ayaw Yung niya pang topic. baguhin, last chance na to, kaya, hindi natin muna babaguhin. Sabi mo, sinungaling ako kasi ang desire ng lalaki, maraming babae. Ilan yung numerong nasa isip ko? Mag-iisip ako ng numero. So never ka nagka-desire sa ibang babae? Tinatanong ko nga, Maliban sa asawa nag-iisip mo. ako ng numero, ilan? Tanungin mo. Okay, tamo, hindi mo never- kaya. Hindi, change topic tayo. Change topic na tayo. Ang sunod na Ito topic, ngayon. ganito. Ito topic. Kasi ko sa inyo. Sabi mo kanina, pag nasa kabilang buhay na kayo, nasa paraiso na kayo, pag ginusto nyo na magkaanak, manganganak kayo. Pare, naipagtali kayo sa mga 72 virgins, anong silbi Magkakaanak, niyan? Uncle, magkakaanak. Oh, bakit Magkakaanak. pa ibibigay sa inyo as a gift tapos hindi, siyempre, matik 'yan. O magtatalik kayo niyan, which is ang pangunahing purpose ng pagtatalik, sinabi mo kanina, is panganganak. Kaya tinatag yung pagtatalik ng Diyos para manganak yung tao, magparami. Oo, Ngayon, yung mga magkakaanak nganak, daw. yung ipapanganak sa loob ng paraiso nyo, na ipapanganak ng berheng 72, di ba unfair yun? Hindi na siya nakaranas ng paghihirap, nasa paraiso na kagad. Brad, ang sinagot ko sa iyo, yan ay opinion ng mga scholar. Hindi yan. Kaya opinion ko hindi, ang tanong ko, unfair yun.
Unfair yun, hindi Unfair yun. unfair. Sinabi ko sa'yo, yan yung mga explanation ng scholar. Hindi yan, Kaya hindi nga, yan like, unfair. Okay, sige, na sige. mangyayari. Ulitin, taga, clear na nga muna nga natin. Clear natin, Yusuf. Okay, opinion nga. Hindi ko naman sinabing hindi opinion. O based sa opinion ng mga scholar na sinabi mo ngayon, ikaw naman na nagsabi niyan, ikaw ang nagdaldal niyan dito, dapat hindi mo yan dinaldal. Kung may problematic pala yung sinabi ng mga scholar nyo. Alam mo na ang problematic sinabi ng scholar nyo, dinaldal mo dito sa live tayo. Ang tanong ko sa'yo, makinig ka. Di ba unfair yun? Sila pinanganak na sa loob ng paraiso, tayo naghihirap muna dito sa mundo, may na-impyerno pa. Unfair yun o fair? Unfair na yan, hindi na yung patas. Sila, doon na sila, pagtalik dahil berhen, tas 72 virgin, tas ipapanganak na sila, hayahay na. At saka uncle, ito maganda dyan. Papasok ngayon, mag-i-scholar din ako para sabihin ko sa asawa ko, doon na lang kami magkaanak sa langit para hindi na maghirap. Ayun, oh. Dadali pala yun, uncle. Pwede pala yun. Oo, doon kayo mga nganak, hindi swerte ng mga generation doon. Di na sila nanganib sa impyerno. Gumagawa kayo ng sarili niyong kwento. Hindi, sige, ito, babalik ko sa Sino iyo. nagkwento niyan? Ikaw ako. Ikaw Ngayon Sinasagot ito ko yung mga Yusuf. tanong. Teka man, Uncle Magic, Yusuf, clear nga natin to kasi ako ano muna, pinagsasabi ako nito muna, eh. Uncle. Sino Ako nagkwento muna, niyan? Uncle. Sino nagkwento niyan? Ako. Ikaw ako. Sagot yan. Sinasagot kita. Sagot mo yan. Kung ano yung mga... Sabi sabihin kwento mo yan. Ito ngayon ang problema, Uncle. Wala Sabi mo kwento namin? Ganito, Uncle. Iba naman. So ibig sabihin, dinadagdagan niyo yung kwento. Yusuf, sandali muna. So ibig sabihin, Yusuf, dalawa ang po pwede magkamali dyan. Yung paniwala mo o yung paniniwala ng scholar nyo. Tama, mali? Alin ngayon yun ang tama? Alin dyan ang mali? Ikaw o yung scholar nyo? Wag niyo muna akong init, okay? Ang dalawa. Pakisagot kasi muna direkta yung mga tanong namin. Point of inquiry namin kasi yan. Ngayon dapat sagutin nyo yan ayon doon sa aral ninyo. Ganito, Yusef, hindi mo kayang sagutin, okay lang. Kasi nahirapan ka na. Move on tayo, ikaw na lang magtanong. Pero kung kaya mong sagutin mo. Pag sasalita ako Huwag ka lang magreklamo bro, sagutin mo na lang. If hindi mo kaya bro, hindi ka namin pipilitin, sabi mo hindi mo kaya. Ganon. Tama. Bakit Oo. sasagot ako? Bakit niyo ako i-mute? Iyan yung Kasi nga, sinasabi hindi nga- namin bro. Teka, Uncle Magic, huwag mo na nga i-mute. Ganito Sige, bro, sige. huwag ka na magreklamo bro. Hindi ako nag-iingay dito. Bro, huwag ka na magreklamo bro. Ang sinasabi ko sa'yo, move on, direct doon. Kasi nasasayang yung oras natin. Nasasayang siya. Kakareklamo mo. Sasagutin mo ba o hindi bro? Anong Yan. sagot? Anong tanong? Kaya mo ba sagutin o hindi mo kayang sagutin yung direktang tanong namin? Anong tanong nga? Ako na nga lang magtanong din. Ulit. Makinig ka. Hindi namin to Alam, ang kwento. dami yung nagsasalita, Brad. Makinig ka. Kaya na naman tayo sa reklamo. Huwag kang magreklamo. Okay? Yung argument yung tidnan mo dito. Teka, may nga. I-mute mo na ito bro. May tapat yung mic mo dun sa bell. Sa nagtitililing, okay? Ito yung question dyan. Total, ikaw naman na nag-ungkat niyan na pwede kayong manganak sa paraiso. So, bakit yung mga ibang pinapanganak sa paraiso kaagad, tapos yung iba pinanganak dito sa mundo, nanganib pa sa impyerno tuloy? Bakit hindi na lang ipanganak doon kagaya na ginagawa? Unfair yun sa mga individual na tao. Fair ba yun o unfair? Para sa isang tao na ipinanganak sa paraiso, sa pamamagitan ng paikipagtalik nyo sa mga 72 virgins na mga Horus, at dito sa mundo na ipinanganak na dukha, at minsan for survival, minsan nagkakasala, nanganganib sa impyerno. Unfair ba yun, di ba? Di ba unfair yun, yes or no? Okay, pwede na ba akong sumagot? Sagot na. Okay, hindi yan unfair kasi Okay. tayo dito pinanganak dahil may test. Iba yung buhay natin dito. May test tayo dito. Susulat ko yung sagot mo. Sige, sagot bro. May test. Okay. Okay. Ano pa? Dito, ang mga pinanganak dito ay para subukin. 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 Okay. May test. Subukin. May sa test. Okay. Okay. Yung sinasabi mong mga O yung ipapanganak sa paraiso, ano naman sila? Okay. Sige, tuloy. Ipalagay na natin, totoo 'yon.
may pinanganak sa paraiso. Oh, may Kasi, pinanganak sa paraiso. Gusto mo yun. Hindi magiging unfair yun kasi ang buhay sa paraiso ay hindi test. Tayo ang tinest dito, ang mga pinanganak dito. Tayo tinest mga dito, batang walang pinanganak. test doon. Tayo ang tinest. Okay. Sa paraiso, walang like test sa buhay na mangyayari. Okay, walang test. Iba ang buhay doon at saka iba ang buhay dito. Oh, iba ang buhay. Sinabi mo yan ha, iba ang buhay doon. Okay. So sinulat ko bro, sabi mo, kwento na naman namin to ha. Uncle, pwede ako muna magtanong. So, ang tanong ko, teka lang, Uncle. Dinadagdagan yung mga... Wala akong dadagdagan tol, wala akong dadagdagan. Uncle, Anong mas maswerte? Yung pinanganak na sinusubok at naiimpyerno, may tsansang maimpyerno, o yung pinanganak na ligtas, sinong mas maswerte? Sino mas maswerte sa dalawa? Sige, sagutin mo. Sinong mas maswerte? Sino mas maswerte? Tsaka sinong malas dito? Kasi may napupunta sa Walang impyerno dito eh. Sinabi ko na nga sa'yo, ang pinapanganak dito ay sinusubok. Sinusubok nga, dito nga nakasulat nga. Sinusubok, pinapanganak dito. Yung pinapanganak sa langit, hindi sinusubok, paraiso, walang pagsubok. Ang tanong ko sa'yo, batay sa sagot mo, kanino yung pabor? Doon sa sinusubok o doon sa hindi sinusubok, na kanino yung pabor? Pumili ka. Kasi hindi parehas yan. Iba nga ang buhay, iba nga ang Tinatanong ko, buhay sa sino paraiso, iba ang yung buhay dito. favor? Sino yung favor? Pumili ka sa dalawa. Kasi magkaiba nga. Kaya nga, kasi magkaiba. Sino yung favor? Sagutin mo. Magkaibang mundo yun, Brad. Magkaiba nga mundo. Sinabi ko bang magkaparehas? Walang sinabi magkaparehas. Ang tanong ko, magkaiba. Ito, makinig sa bro sa tanong. Na kanino yung pabor? Doon sa sinusubok na mapunta pa ng impyerno pagka hindi nakapasa? O doon sa pinanganak sa paraiso na kanino yung pabor? Magkaiba eh. Sa paraiso, hindi sinusubok. Si Eva pala, wala sa paraiso yon. Hindi, sinasabi namin Angel dito, kasi sa langit Angel, magtatalik pa sila doon. Ay, sa langit ulit paraiso, sa kanila paraiso. Iba pa yung paraiso, iba pa yung langit. Wala So, may silang, napupunta sa langit. hindi, iba yan sa kanila, parang hindi langit yung tinatawag. Sa atin kasi langit yung tinatawag natin doon eh. Okay. Yung sa immediate na pupuntahan ng santo. Ngayon, Yan sa kanila dyan na. ang purpose, isa sa purpose, kaya nagtatalik, sabi niya nanganganak. So, naikipagtalik sila sa paraiso pag napupunta sila doon sa paraiso. Kaya pala gusto mag-Muslim. So, pwede daw manganak kung gugustuhin daw. Ang tanong ko, na kanino yung favor? Yung ipinanganak doon sa paraiso o yung pinanganak dito sa lupa? Na kanino yung favor? Yun yung question. Sagutin niya yan. Yan naman yung sinabi niya. Hindi ko naman dinadagdagan yan. Walang lamang kasi binigyan tayo ng free will dito kung pumili ka. Gusto mo ba maparaiso? Gusto mo Walang lamang. Sagot niya, balance lang kasi may walang lamang kasi balance. Kasi, may free will? May free will. Okay. Uncle, saglit. Sabi niya hindi niya sinusubok. Maliwanag, hindi na sinusubok yun nasa paraiso. Kaya nga yung word ng sagot niya dito. Yung wala sa paraiso, yung dito sa lupa, sinusubok. So merong Pwede ba lamang, mag- may Pwede ba kalamangan. ako magtanong? Uncle? Meron talaga yan. Uncle, pwede ba ako magtanong? may kalaman. Sige, Uncle. Nasa Tanongin paraiso mo yan, na Uncle. yung pinag-usapan natin. Yusuf, question ko lang. Kapag ikinasal ka ba sa lupa, kasal ka rin sa langit? Kasal ka sa lupa. Kapag kinasal ka kay Allah dito sa lupa, kasal ka pa rin hanggang langit? Sinong isasawa mo? Hindi, sa puno. Kung kinasal ka sa puno, try mo. Hindi, pwedeng Pwede ka ba ikasal sa puno? Grabe ka Siyempre, naman asawa, Yusuf. kinasal nga eh. Ikaw talaga yung Yusuf kasi, Angel. Sa aso, pwede ka ba ikasal sa aso? Kasi ganyan yung mo, Angel, Yusuf. Try mo. Nasubukan mo na ba? kasi Ulitin ko kapag kinasal ka ba sa Bira lupa, na. kasal ka sa langit, bro? ang sagot dyan ay kunyari Kapag kinasal ka sa lupa, Kasal ka dito. wala tayong kunwari, kasal ka bro. dito. Kasi kunyari, Kunyari. Anong baybahayan Bro, ba yan? bro. Kapag Saglit kinasal lang. ka sa lupa, Kasal ka dito. ba sa langit? Yes or no lang muna tayo, bro.
Yes or no? Depende bro, kung single ka dito, pagdating mo sa langit. Bro, pag kinasal ka sa Kinasal lupa, nga eh. pagkasal ka sa Ewan ko lupa, sa'yo, Yusuf. Ang birang Kapag- hirap po. So. kapag kinasal ka sa lupa, kasal ka ba sa langit? Yes or no? Pagkasal ka sa lupa, kasal ka ba sa langit? Mm. Depende nga, Brad. Kung Ano single. depende? Pag single ka? Like, ang tanong mo kasi, napakakuha ng tanong mo, napaka-ambiguous yung tanong. Pagkasal ka dito sa lupa, kasi Eh, ano ba kung kasal didiin ka yun sa asawa tol? mo dito at yung asawa mo ay kasama mo pa rin sa Kasi, sa sa senaryo nyo bro. Of course. Yan. Okay na, nakuha ko Ayan na. na, gets niya na. Sabi niya, yung asawa niya, pag asawa mo na rito at kinasal ka kay Allah dito, di ba? Kinasal ka. Siya pa rin ba yung asawa mo sa langit? kasal pa rin ba ang asawa mo sa langit? Hindi, kapag kinasal mo yung, Yes. halimbawa, nag-asawa ka, siya pa rin. So since kinasal siya sa rice cooker, yan pa rin yung asawa niya sa langit, bro? Ayan, kinasal sa rice cooker. Sino ba yan, Uncle? Brad, this is Ah, nonsense. Muslim. Napaka-nonsense yung mga katanungan. Kompleto ah. Oo, hindi na yan. Kompleto Nonsense yung mga katanungan niyo, Brad. Walang mga Nonsense laman. ba yan? Nonsense ba to? Nandiyan dyan yung picture, oh. Nonsense ba yan? pwede Muslim ba ako yan, kinasal sa rice cooker? So, hindi Nonsense? Muslim yan. Kasi hindi turo ng Islam. Ha? Turo ba ng Islam yan? Eh, Yes or huwag mo no? sabihin sa amin. Turo ba ng Islam? Huwag ka mag-invento rito. Turo ba niya? Kasi hindi kami nag-invento eh. So, Wala hindi naman turo siya ng Islam sinabing yan. hindi siya Muslim, bro eh. Huwag mo sabihin yun. Kasi nagdideklara ka, hindi ka Punta naman tayo si sa Allah. scripture. Turo ba? Bro, huwag ka mag-declare kasi hindi ka Bira. si Allah. Sabi nga niya, kaya niya Diba? basahin yung isip ko eh. Si Yusuf kanina, pambira to si Yusuf eh. Ako naman magtatanong. Sinungaling daw ako eh. Ako naman magtatanong bro. Ito, sige, yan, sige, Uncle Fred. mga- Sige, Uncle Fred. So, Mag-out na ako. Kung hindi ako kompleto niya tayo, papayag. Ayan na, alis na Uncle eh. Oh. Angel, ikaw na lang magtanong. Let Sige, me Yusuf, ask. ikaw na lang magtanong. Let sige, me ikaw ask. magtanong. Stop na yung tanong ko. Ikaw magtanong bro. Para hindi ka mali. Ito, pinaka-fundamental lang yung Ang tanong. tanong ko lang naman, bro, halimbawa, nagkaanak sila. Sabi mo, magkakaanak pa sa langit. magkakaanak Anong sa anak nila dito? Anong magiging anak nila dito sa langit, bro? Magkakaanak ba sila ng kanin? Anong mangyari? Biga? Ano yan? Nagkaan sila, siguro, sandok. Sana ganyan. ulam na lang. Sandok. Mahirap, Angel. Tutong yung naging anak nila. Overcook. Bigas. O kaya bahaw. O kaya O kaya bahaw. halimbawa, Uncle, kung halimbawa ang mabuting tao pupunta sa langit sa kanila, eh paano yung reward ng isang mabuting tao? Ang kaligayahan niya dito sa mundo, yung isang lalaki, ang kaligayahan niya ay lalaki din. So, lalaki din ba ibibigay dito sa lalaki? 72 Wala ba kayong virgins common na sense? lalaki May siguro. common sense ba kayong lahat dyan or wala? May common Yun sense nga ba ang kayong tinatanong ko, lahat bro, dyan eh. or wala? Wala, hindi niya Bro, kaya yun sagutin nga yan. May tinatanong common sense ba kayong lahat dyan or wala? Hindi kaya. Kaya. O sige, kaya lang magtanong bro. Gumamit tayo ng common sense? Ika. Wala na, di May na tanong kaya, ko sa di na inyo. kaya. May tanong ko sa inyo. Sagutin. May tanong ko sa inyo. Yung tanong ko, pag nagkaanak ba kayo, Sa halimbawa, tanong. Please kinasal siya dito sa rice cooker, magkakaanak ba sila sa langit? Ayun yung matanong. Ayaw na niya sagutin, tol. Oo, nahirapan na to. Naawa na rin Sige ako. na, eh. magtanong ka na, Yusuf. Ano naman? Yusuf, magtanong ka na. Naawa na rin ako, Yusuf. Lagyan mo. Sige, Yusuf. Tanong ka na. Naano na ako sa'yo. Naawa na rin ako. Sige. Bold Tanong ka na, tanong ka na. Sige, magtanong ka na, mo Yusuf. yung bold. So, naniniwala kayo sa Trinity, di ba? Matagal na, tol. Direct question. Continue. Okay, good. Naniniwala kayo na ang Diyos ay nagkatawang tao bumaba, tama? Ayan. Matagal na, tol. Matagal na. Next Ano yan, eh? question. Tinatawag na for knowledge of God. Okay na, okay. Sino ang Diyos na bumaba na nagkatawang Ano yan? tao? God the Son, bro. Next question. God the Son. Second So, hindi ang person. Diyos tama. Second person ng Holy Trinity, okay? Next question. God the Son. Next question. So, ang kaklaruhin ko lang saglit. So, ang Diyos, anak ang bumaba. Matagal na, tol. Nagkataon Sige. Tagal na.
Yes or no? Next question, yes, matagal na. Yes, kay yan. So hindi Kaya ang mo na amang yan. Diyos ang bumaba para magkatawang tao. Yes or no? Yes, Wala yes, kang 50 man, matagal wala na. kang 50 kilo. Nasa ano So ka ang na. Diyos anak ay hindi ang Diyos ama. Okay. Hindi, Sige, hindi, sige. sa Alam mo persona, na, hindi distinct pa. sila. Magkaiba silang persona. Continue. Magkaiba silang persona. Yes, tinatanong matagal na. ko ang pagka-Diyos nila. Ang Diyos ama ba ay ang Diyos Ano anak? sa Bible? Say skip Sa muna pagka-Diyos. Bible. Persona nga yung tanong mo. Persona yung tanong mo. Sa pagka-Diyos bro, iisa lang, pero sa persona, magkaiba. Kanina pa. So isang Diyos lang. Okay. Iisang okay. Diyos. So, Yun yung iisang Diyos tinatawag sila. na ano, yun nga yung pagiging isa nila eh. Yung pagiging unique as, Okay nga. at makinig ka man na nga bro, para ma-explain ko na, wala na patutunguhan niya. Doon sa Isaiah 46 verse 9, sabi dito, I am God and there is none like me. So yun yung pagiging isa ng Diyos, wala akong katulad. Kasi wala nang ibang Trinity na being bukod sa Diyos. Kunyari, yung sa inyo, may katulad si Allah. Kasi kunyari, ako isa, individual akong isa. Isang persona ako at isang being din ako. Pares din kami ni Allah. Isang being siya, isang persona din. Hindi ganun ang Trinity namin. Dun magiging mag-iisa ang Diyos na walang katulad. Kasi siya ay isang Diyos na tatlong persona. Isang being pero yung persona tatlo. Isaiah 46 verse 9. Isaiah 46 verse 9, next question. Tinatanong kita, sino ang Diyos na na bumaba na nagkatawang tao? Sabi mo ang God the Son. God the Son. Tama? Yes, God the Son. Okay, so hindi ang God the Father. Hindi ang persona na God the Father, yes. So magkaibang Diyos sila. Hindi, magkaibang persona lang. Kasi sa John 1:18, basahin ko na lang, no? At iyan ay biblical. At itito ko man, hindi ka naman naniniwala sa Bible. So natural lang yan na hindi mo yan alam. John 1:28. John 1:18. Dito sa Greek para maano na ito. Biblical yan eh. Hindi naniniwala kami sa Bible. Iyon yung pahayag ng Biblia sa amin. So hindi namin yung tinatawanan. Makinig ka mo na bro. Nagbabasa pa ako. Teka lang, relax ka lang. Bubuklat lang tayo ng Bible para may basis yung sagot namin. Hindi yung tinatawanan mo. May basis yan. John 1:18. Teka. Buklat-buklat lang tayo. Natatawa ka, hina naman ng IQ mo. Sabi dito, papapakita ko para may basis kaagad tayo. So hindi Bible yung basis namin, ito yung basis namin. So dapat tutulan mo yung ano namin gamit yung yung begotten God. Ano yan ibig sabihin? Monogenes Theos. No? Saan siya, sinong kasama niya? Yun yung God the Father, yun yung kaisa niya ng pagka-Diyos. Monogenes, kaisa niya ng substance. Pero magkaiba sila ng persona. Yes. Tama. Magkaiba sila ng persona kasi magkasama sila. Same substance sila. Oo. Yung existence nila magkaiba talaga ng distinct person. Pero as a God, iisa lang. Yan may Father, merong Son. Yung begotten God. Ayan o. Sige bro, next question. Ayan na. Binigay ko na sa'yo. May Hindi sagot. ko rin sagot ang tanong ko. Next question. So, anong meaning ng the only? Yung the only dito, ibig sabihin mono, one. Meaning. Tinasagot ko nga eh. Ano ba ginagawa ko? Ba't inuulit mo yung tanong mo? Meaning. Ano ba ginagawa ko? Ng the only? Ano nga ginagawa ko? Ano ginagawa ko? Okay, explain. Ano ginagawa ko? Ano ginagawa ko? Relax, explain. Sinasabi ko sa'yo bro, wag kasi tayong wasting time. One word is enough for a wise man. Pag sinabi mo ng isang beses, wag mo nang ulit-ulitin kasi hindi naman kami elementary na kailangan mo ulit-ulit yung sinasabi mo. Magre-reflect na lang yan sa'yo. Okay? So pag sinabing only, begotten, yung monogenes. Ibig sabihin, isa ng mono. Ano isa? Yung genes, substance.
Isa sila ng substance, genes. Oh, hindi persona. Substance ang magkaisa. Yun yung mono, only. Sige, next question. So, yung nagdasal si Jesus, sino ang pinagdadasalan niya? Tatlong persona, sala na Ama, Anak, ng Espiritu Santo, pero isang Diyos lang sila kasi isa lang sila ng genes. Ano yung genes ba? Yung substance. So, ang dinadasalan ni Jesus ay tatlong persona. Tama? Sabi mo ninyo. Tama? Sabi mo ninyo. Hindi si Jesus ang sinabi mo kanina. Huwag kang magsinungaling dito. Walang tama-tama sa sinabi mo. Tinatanong Mute ka muna nga. Hindi kami bingi, Brad. Okay? Huwag mo kaming gawing bingi. Huwag mo kaming gawing dito, bata. Narinig ka. Sino nakarinig sa kanya? Sinabi niya, ilan yung dinadasalang ninyong persona? Tama. Ilan ang dinadasalan nyo? Wala dinadasalan nyo. Sabi ko, isang Diyos, tatlong persona. Sabi mo ninyo. Sino-sino nandito? Kasama ba sa panel ang ating Panginoong Jesucristo dito? Sinasabi ko sa iyo, tapos tawa-tawa ka na naman. Yusuf, next question ka na. Next question na, Yusuf. Kaya tinatanong, Invalid Sige, yung second question mo. Invalid. tinatanong kita. Hindi nga nag-match. Yung premise mo, Okay, sabi mo ninyo, mag-mute ka muna nga. Ikaw pala hindi marunong magtanong eh. Hindi ka na tuloy makaporma. Di ba, hindi ka na makaporma, no? Saglit lang. Tinatanong nila, ayon kay Jesus, sino ang the only true God? Ayon kay Jesus, sino yung the only true God? Saan mababasa? Tatlong persona yan. Tatlong persona yung only true God. Pakinig ka muna kasi, Tol. Ikaw na nga mag-explain, Tol. Yung sasabihin ko, alam mo ba? Alam mo ba yung talatang sasabihin ko? Explain. O kaya nga mag-mute ka muna. Huwag kasi paulit-ulit, Brad. Okay? Sige na. Paulit-ulit ka para kang bata dyan. Kaya kong sagutin niya kahit hanggang bukas tayo dito, sagutin yan eh. Ang only true God, doon sa Genesis 3:15, yung eternal life. Kailangan mo pumunta sa eternal life kasi nandun yung crucial term eternal life. Yung eternal life, sinong makikilala sa eternal life? Kasama ba si Kristo doon? Kasama si Kristo doon. Kasi ang parallel nun, sa Revelation 22 verse 1 to 4, sa Revelation 22 verse 1 to 4, sa verse 1, yung nakikita sa trono, tatlong persona. Yun yung Ama, yung Love, at yung ilog na kristal na binanggit ni Jesus Christ na Espiritu Santo. Which is, yun yung makikita nila ng mukhaan at maikilala nila. At yung pangalan na matatatak sa kanilang noo. Yung pangalan na matatatak sa kanilang noo, yun yung sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung sa Matthew 28 verse 19 to 20. O, pakita ko sa yung verse ha. O, ito yung buhay na walang hanggan. Tayo natin dito. King James Version tayo. Ayan o. This is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent, na isinugo, kasama siya. Ayun ang eternal life. Yung eternal life na yan, pag binasa mo dito sa sa ano ba yun? Ano ba magandang verse? Revelation na lang. Revelation 22 verse 4. Oh, ito yung tinatawag na new heavens and new earth, yung paraiso. Okay? Ito yung buhay na walang hanggan at makikita nila ang kanyang mukha o yung maikilala, yung Diyos, no? At ang kanyang pangalan ay nasusulat sa kanilang noo. Yung pangalan. Kaninong pangalan? Doon sa Matthew 28:19-20, bautismuhan niyo sila sa pangalan, singular name, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung nakaupo sa trono dito, sa verse 1, na buhay na walang hanggan, na maikilala ng tao pag siya'y napunta sa paraiso sa harapan ng trono ng Diyos. O bilangin natin to.
Kung ilang persona yung yung magpapakilala at makikita ang mukha. Ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig na buhay. Ayun yung una na mention, yung ilog ng tubig na buhay. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus, so sino man ang nauuhaw ay aking paiinumin at hindi na siya muling mauuhaw. Sino yung tinutukoy niya? Yung Holy Spirit. O sino pa yung nandito? Yung nakaupo sa trono ng Diyos. At yung yung kordero ng Diyos. Parallel dun sa Matthew 28:19-20 sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung tinatatak sa noo. Ibig sabihin na yung pangalan matatatak sa noo, yun yung mismong identity ng Diyos. Makikita mo ang Diyos at makikilala mo ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa 1 Corinthians 13:12 at saka sa 1 John 3:2. Ayan, Brad. Trinity talaga yan, yung buhay na walang hanggan. Next question, bro. Ilan ang sinamba ni Jesus? Ilan ang sinamba ni Jesus? Sinamba ni Jesus? Ilan at Ano sino? ba, ano ba yung samba na sinasabi mo? Tatay lang naman yung kinausap niya. Saan dito? Papakita natin dito. Kasi yung sinasabi mong samba, hindi yan basta samba lang. Yan yung glory, di ba? Glory. Brad, Niluwalhati ni Kristo. Huwag ka muna mag-side comment. Mag-focus kasi sinasabi ko. Yun yung pagluwalhati ni Kristo sa Ama, di ba? Tama ba? Yun ba yun? Mabasahin na lang natin. Sus, ano ba naman yan, di basic? Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na yung isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo kasama siya sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ito yung sinasabi mo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Anong klaseng pagsamba ba sinasabi mo? Pagmamahal yan agape yan At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kaluwalhati ang aking taglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Tama. Yung sinasabi mo na samba, hindi yun ordinaryong samba-samba lang. Pagmamahal yun ng isang anak sa ama. Agape din Kaya yan. hinihingi iyon, nag-echo ko, Angel. Teka. Okay. Hinihingi iyon ni Kristo sa kanyang ama pabalik kasi yun yung pagmamahal naman ng isang tatay sa anak. Anong pagmamahal yung hinihingi naman ni Kristo dyan? Alam mo yan? Alam mo ba yan? Iyan yung pagmamahalan ng Trinity na inaalok sa Christianity. Bago palikain ng sanlibutan, inaaya kami o inaanyayaan kami ng Diyos makiisa sa pagmamahalan tulad ng isang ama na nagmamahal sa anak. Natanong kita, Brad. Di ba ako tapos sinasagot ko nga yung tanong mo. Tahimik ka muna kasi nung ikaw ang... Ito nga yan yung ginagawa ni Kristo sa Ama. Ano ba ginagawa ni Kristo sa Ama? Niluluwalhati niya sa lupa. Yun yung worship na sinasabi mo. Yun yung glory, niluluwalhati niya, yun yung glory. Ngayon, yung glory na ibinibigay niya sa Ama, hinihingi niya yun pabalik. Pero taglay niya yun, nung hindi pa siya nagkakatawan tao, sa harapan ng Ama bago magkaroon ng sanlibutan, at ibibigay din yan sa tao. Yusuf, huwag ka mag-concentrate sa comment. I-mute kita sa comment. Mag-concentrate ka doon sa kausap mo. I-mute Kala kita ko sa magaling baba. ka. O yan, Hindi mo naintindihan? Ito yan Ito yung buhay na walang hanggan. Tingnan mo, makinig ka. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila. Yan yung makikita. Ibig sabihin, inaanyayaan tayo. Ano yon? Ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin. O yun yung bago nagkaroon ng sanlibutan. No? O, ako'y iyong minahal bago pa na itatag ang sanlibutan. Yan yung ibibigay sa atin din. Hindi yan basta sumasamba na ordinaryong samba lang na parang isang alipin sa sa Panginoon. Ayan Brad, ang tanong ko, Brad. Yusuf, Brad, ang naintindihan tanong- mo ba yung tanong, yung sagot sa'yo? Wala siyang nasagot sa tanong ko. Right. Napakasimple. Hindi mo na kaya mag-follow up, bro, no? Solid na yan Actually, nasagot niya yung simpleng tanong mo, Wala bro. Kaso bro, mahina talaga IQ mo. Ay, na, bro.
Hindi mo alam, bro. Hindi mo alam. Yung Ganito, Yusuf. ganito, bro. Sige, Yusuf, ngayon. teka, Uncle Boy, nasasagot yung tanong mo, sadyang mahina lang IQ mo. Oo. Ngayon, ang tanong ko Yung sa mga Yusuf. matataas ang IQ, Yusuf, naiintindihan nila yan. Yung mga low IQ, hindi yan maintindihan. Kaya nga, Ulitin ko ang kaya nga, Yusuf, Yusuf, ang kailan Yusuf, ito. kasi kahit Yusuf, ulitin mo ah. ng Uncle Boy, hindi niya maintindihan yan. Ito, dagdagan natin. Ayan natin siya yung mga nakikinig dito. Yung pagsamba o yung pagtrato ni Kristo sa Diyos, bakit nagagalit sa kanya yung mga Hudyo? Ano ba yung trato niya sa Ama? Okay? Ano yung trato ni Kristo sa Ama, sa Diyos Ama? Ang trato niya sa Ama, parang personal na anak siya ng Diyos. Naisa sila. Personal intimacy. Pantay sila. Oo. Which is hindi ganun yung pagsamba na binibigay ng mga Hudyo sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama. Alam mo yun, yung sinasabing sanggandikit. Kasi, Alam mo yun, Yusuf, yung sinasabi na sanggandikit sila ng Ama. Sanggandikit sila, sinasabi niya. Ang sinasabi ng mga Hudyo, hindi, imposible, tao ka lang. You see, yan lang parehas sila na claim na kaya yung tanong mo na yan, mababaon ka dyan eh. Kasi ganito, yung pag-worship na ipinapakita ng mga Hudyo, hindi ganun yung ipinapakita ng mga ni Kristo sa Diyos. Kasi tinatawag din nilang Ama, yung Diyos Ama, pero grupo yon. Buo yun, buong Israel yun. Mag-mute ka muna kasi bro, mag-mute ka muna kasi. Buong grupo yon, kinikilala nila yung pagkaama na Yahweh doon sa buong Israel bilang anak sila. Pero si Kristo iba, ang ginagawa niya, ama ko. Ang aking ama. Personal. Yeah. Personal intimacy niya. So, yung worship na sinasabi mo, hindi yun worship lang na parang alipin sa isang Panginoon, kundi yun ay glory, pagmamahal ni Kristo sa kanyang personal na tatay. Tama. Mababaon Kaya ka may sa kita tanong mo mo. na yan. Ibabaon na kita dyan. Kaya Sino ang sinasamba Uncle niya? Boy, Sino? Uncle Boy. Ang Diyos Ama lang ba? Sandali, tumahimik. Kaya Ang kung Diyos sabi Ama dyan, lang sinasamba niya? Yes or no? Ibabaon talaga kita dyan. Maniwala sa akin sa tanong mo na yan. Ay, may na-IQ niya ng Uncle. Okay. ang hina ng IQ mo. Ang hina ng Sino nga IQ sinasamba? mo. Sino? Ako sasagot, Uncle. Sagutin ko. Si Allah, yung tatay niya si Allah. Si Allah. Yung Elohim. Si Allah. Fundamental niyo, Brad. Di kayo makasagot ang pinaka-fundamental. Fundamental yan. Ano ka ba? Ano, akala mo di fundamental yan? Ilan? Isa nga Okay, lang ilan ang Diyos. sinasamba Isa nga niyo? lang Diyos. Sino? Ano ka ba? Sino? Si Allah na! Ngayon alam ko na kung bakit Kanina naghahanap pa. ka ng may common sense dito. Kasi naghahanap ka ng kagaya mo, no? May tatlong persona kasi. Kanina kasi naghahanap siya, Uncle, lang sino ba may mga common sense dito. Eh kaya pala siya naghahanap kasi wala siyang common sense. Namimigay ako isa, bro. Gusto mo? Padalan mo, Angel. Padala namin. Bigyan namin common sense. Ang sinasamba ni Jesus? Sino? Huwag ka na mag-pretend na hindi ka nasasagot. Kasi ganito na, dahil nga mahina ang common sense mo, pretending ka na hindi ka nasasagot. Para lang magmukha ka may alam. Ang totoo, bro, nagmumukha ka talaga walang alam, bro. Kasi talaga mahina common sense mo. Ay, wala ka talaga, bro. Sorry. Pero ito na lang, bro. Balik na lang ako sa dating question ko. Pag nagkaanak ba sila sa langit, bro, ano ba magiging anak nila dito? Sagot yung pinaka-fundamental. Okay na yan, bro. Okay na yan. Hindi daw masagot yung fundamental. Parang may alam pa sa fundamental namin ah. Hindi Alam mo nga ba yung alam kung ano fundamental ibig namin? Hindi, Uncle. Ano ibig sabihin ng fundamental, Yusuf? Sabihin ng fundamental belief. Ano yan? Ano ibig sabihin ng fundamental? Sinasamba ni Sino ang sinasamba Ano ni ibig Jesus? sabihin ng fundamental, Hindi na tayo Yusuf? papansinin. Bingi-bingihan na. Wala na. Bihira yan. Hindi. Ito Yusuf, yung Bingi na, bingi. Scroll up ka na lang, Yusuf. Waste your time. Kasi di naman literal na pagsamba yung ginagawa ni Kristo sa Ama. Kaya nga Ano ba, nagagalit Uncle? yung mga Hudyo sa kanya eh. Sa akin, to be honest, hindi ako mag-accent ng panahon dyan kahit sabihin ko yan. Hindi yan makikinig eh. Kasi ano nga eh, una, mahina IQ. Tapos pangalawa, moving the goalpost. Kahit nasagot mo na,
pretending na hindi mo nasasagot, 'di ba? Tapos minumove niya ng minumove yung yung goalpost. Yung So- pagsamba niya, yes, pagsamba yun, kasi sinasamba niya, lumuluod siya, pero kakaiba yung pagsamba niya. Hindi siya kagaya sa atin. Yeah. Personal Ito magtatanong intimacy. Uncle, si Almond. Si Almond Ito na si nagtatanong. Almond. Mahirap pa, mahirap minsan talaga Ang makaunawa. maganda nga doon, Uncle, Magandang hapon po. nung nilawalhati niya yung ama, inutusan pa niya yung ama at luwalhatiin mo rin ako gaya ng pagluwalhati mo sa akin bago pa ako. Di sa mo Kasi- nautusan niyo yung ama? Personal, Diba? personal siya. Kakaiba yung ating Panginoong Kristo, hindi kagaya sa atin. Kaya nga, dilagyan niya ng distinction yan. Sabi niya, aking ama at inyong ama, Uncle, aking Diyos at baka inyong mali Diyos. si Almond. Almond, anong religion? Sige, Almond, ikaw, Almond. Magandang hapon po. Catholic po ako. Catholic. Kala ko. Ano po? Bago po magtanong, ano pong pwede kong tawag sa inyo? Uncle na lang. Uncle, mga uncle, so. Kasi po, may nakausap po ako mga uncle, no? Ano po, Muslim. Tapos sabi niya po, naniniwala daw po sila sa Bible, pero yung unang Bible lang daw. Kasi sabi daw nila, kasi original Bible daw nawala daw. Totoo po ba yun? Ako sasagot, Uncle. Ano ba yung Ano po, unang Bible? yung after Anong Christ version daw yan? po. Hindi. Sinabi niyo po Mali yung kasi After Christ? Hindi, Hindi, I mean, uncle, ito kasi po, ganito. tapusin ko po muna. Ano po, yung Uncle, ako after Christ sasagot. daw po, pagkatapos daw po ng after Christ, nabuhay na po si Christ, tapos bandang 1400s daw po, nawala daw po yung Bible. Uncle, dinig ako. 1400s, 1400 Tapos yung ginawa po nila yung Bible daw, gamit lang daw yung knowledge na meron sila. Kumbaga, i-rewrite daw Uncle, nila yung dinig ako. Bible. Ginaya nila sa Quran. Uncle, dinig ako, Uncle. Uncle Magic, nagka-choppy ka, Uncle. Chappy si Uncle Uncle Nagka-choppy Magic. ka, Uncle. Uncle, dinig na ako. Okay na? Hello? Choppy. Choppy pa rin. So, Medyo ginaya lang, nila yung medyo. sa Quran Pero pala, no? nananagan naman. Sige lang, sige. Oo. Kasi ganito yon, nakasulat kasi sa Quran, kaya nasabi nila yan, no? Kasi nakasulat sa Quran, dapat sampalataya yung mga tao sa gospel o sa mabuting balita ng Diyos. Yun ang problema nila, ayon din sa kanila, sa Quran, hindi nakukorap yung salita ng Diyos. Ang problema nila ngayon, sabi nila dapat sumampalataya doon sa gospel o maniwala sa gospel. And yet yung salita pala ng Diyos sa kanila nakukorap. Kita mo? Ganito nga nangyari, Uncle, eh. So, first of all, pag sinabing nawala yung Bible, anong taon bang una nagawa yung Bible? First 25 question. AD. Dapat Yun nga rin dapat po eh. alam nila, ganito yan bro. Dapat alam nila kung kailan yan una nagawa. Kasi pinaniwalaan nila eh. Di ba? Pangalawa, no? Anong version ng Bible yung sinasabi nilang nawala? Yun ba ay version ng Latin? Version ng Greek? Version ng Giis? O version ng Aramaic? So, anong version yon? O, pangatlo. Diba? So, anong taon naman to nawala? Diba? O, at doon sa mga versions na yon, anong unang naglaho doon? Yun nga po eh. Parang sinabi nila, parang Yun yung mga nagkagulo daw. question. Kasi marami sabi- kasing Okay po. nagkagulo saan? Yun nga po Nagkagulo saan? pinaliwanag ko eh. Sabi ko po, nasa Vatican naman yung original copy. Tapos nag-research Sige po nga, ako. dapat ang question mo, ganito, turuan kita bro. Sige po. Turuan kita. Pag sinabi nilang na-corrupt yung Bible, no? Ano ba yung Bible? Kailan ba yan unang nagawa? Di ba? Kailan unang nagkaroon ng Bible? At anong version yung unang yun? Di ba? So, ngayon, dun sa mga versions na yon, meron yan Aramaic, meron Greek, meron Hebrew, no? Hebrew. Then meron din pala nito, Aramaic and Giis. So, alin doon yung unang nakurap at alin doon yung unang nawala? At anong bansa unang nagkagulo
no? Kasi first country na naging Kristiyano noon is yung Armenia. So, saan una nagkagulo? Sa Armenia ba? Sa Roma? Diba? So, dapat meron silang concrete, no? Meron kayong concrete na evidence na kung saan unang naglaho yung Bible, and then sunod-sunod dapat. O, unang nawala sa Roma, pangalawa naman sa ganito, pangatlo sa ganyan. Kasi ito yung reason, ito yung reason, ito yung reason. Kaso ang problema, kailangan mo magsinungaling kapag gano'n ang argument. Diba? Na corrupt yung Bible, nawala yung Bible. Katakot na kasinungalingan ang gagawin mo niyan. Yun ang mangyayari. Halimbawa, yung unang nag-corrupt, yung halimbawa, yung may nag-corrupt, may nagtanggal sa Bible, totoo yun. Dahil si Martin Luther, tinanggalan niya ng ilang books yung Bible. Kaya sa kanila, sa Protestante, 63 na lang. Ayun, totoo yun. Documented talaga yun. Sinabi ko rin po sa kanya, yung sa history po, yung pagsulpot ng mga Protestante. Kaso, hindi pa rin considered as corrupted yun. Opo. Kung doon nagsimula yun sa panahon ng Protestant, for example, tinanggal yung 7 Deuterocanon, 1822 na lang yun nangyari. Okay din lang yun, 1822, may Pilipinas na nun. So, problema nila malaki yan. Ngayon, Angel, ito na natin yung pinaka-argument. Kasi narinig ko na yan eh. Ang argument na binibigay ng mga Muslim dyan, yung tinatawag na Jeremiah 8:8. Kaya daw nasira yung Bible kasi ito daw nakasulat mismo sa Bible. Which is medyo madali lang to i-debunk eh. Sabi dito, papaanong masasabi ninyo na kami ay marurunong at nasa amin ang kautusan ng Panginoon? Gayong ginawa itong kasinungalingan ng sinungaling na panulat ng mga eskriba. So ito yung ginagamit nila. O kita nyo, sasabihin yung Bible mismo na nagsabi na ginawa ng mga sinungaling na panulat ng mga eskriba. Hindi naman yung Bible tinutukoy. Hindi nga yung Bible tinutukoy. Pangalawa dito, papaano magpo-proof? Kung sabihin natin, sige, mali na tong Bible. Bakit ito pa gagamitin mong evidence na mali nga to? 'Di ba? Ang weird nun eh. Kung baga sa critical thinking, sabi mo mali ito, corrupt, pero gagamitin mo siya. So parang sinasabi mo, sinungaling na tama na sinungaling. Mahirap na 'yan. Magulo na yung argument mo. Pangalawa, sa historical interpretation dito, si Jeremiah kasi nagwa-warning sa mga tao na paparusahan tayo ng Diyos sa ginagawa niyong idolatriya. Paparusahan tayo ng Diyos. Tapos ang sinasabi ng mga bulaang propeta, hindi tayo paparusahan ng Diyos, okay lang ang lahat. Which is yun yung kalaban ni Jeremiah. May mga bulaang propeta na nagsusulat at nagpro-prophecy na okay lang ang lahat, walang mangyayaring masama, okay lang tayo. Iyon yung sinasabi ni Jeremiah.